Maraming salamat po, Ama. Declaring po na yung aming internet connection ay stable and malinaw po yung live. And Ama, maraming salamat po. Ikaw po ang mangusap, Lord. Gamitin mo ang iyong lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So next slide, please. Ayan, hallelujah. Ito po ang ibinabang topic, no, yung ating new ID from the love of God, 'di ba? Hallelujah. So kung matatandaan nyo, for those na pumapasok, 'di ba? Pumapasok sa school, pumapasok sa trabaho, kinakailangan natin yung ID. Ano ba yung ID? ID is identification card, 'di ba? And ito nakalagay po dito na your new ID from the love of God, 'di ba? Yung ating bagong katauhan o yung bagong ating pagkakilanlan mula sa pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Ayan, next slide please. Ayun, hallelujah. So, ayan po, no, napakaganda po ng topic natin. Kanina habang nag-uusap kami nila Sister Ann, nila Sis Yoli, no, na nagkaroon ako ng moment doon kanina na sabi ko, I thank the Lord na sabi ko, siguro hindi ko kayang humarap kahit sino, kahit isa sa inyo, no, sabi ko, kung hindi pinurchase ni Jesus Christ yung identity ko para sa akin. 'Di ba? And it is so personal. It is so personal sa akin kasi I know that I am forgiven. 'Di ba? Hallelujah. I know that I am forgiven and I know that I am accepted, I am loved, sabi nga kanina ni Sis Ann, 'di ba? Hallelujah. Sabi niya kanina is ipagmalaki mo kung ano yung natanggap mo, 'di ba? Hallelujah. Ang sarap-sarap lang sa pakiramdam kasi dumaan ako dun sa time na hindi ko alam kung mapapatawad pa ako, 'di ba? But yun yung unang message Jesus already purchased it for you. 'Di ba? Hallelujah. Tayo, may kanya-kanya tayong pinagmulan, yung mga family natin. Yun yung nakalagay sa mga IDs natin, 'di ba? Kapag papasok tayo, sa school man 'yan o sa trabaho, meron nakalagay doon na pagkakakilanlan natin, 'di ba? And pag nanonood tayo, actually yung mga Chinese drama, no, na pinapanood ko, parang it gives them yung boost na kung sino sila dahil dun sa pangalan na dala-dala nila, pangalan ng family nila. It gives them yung pangalan na na merong mga kasamang privileges. Pag galing ka dito sa family na to, itong family na to is well respected, 'di ba? Halimbawa itong family na to matatalino yung mga tao diyan. Naalala ko may lumapit sa akin dati, galing yan sa ganyang family, matatalino sila. Sabi ko, di wow. Di ba? Ang ganda nung reputasyon ng family na yon. Di ba? Kasi yung family na yon is matatalino daw sila, di ba? And ang sarap po na we now belong to a family. Hindi lang yung basta family, but we belong to Christ family, di ba? Hallelujah. And dahil po ito, because Jesus have already purchased yung ating new ID. So kung ano man yung mga nagawa natin, ano man yung kasalanan natin dati, we are no longer called a sinner, but we are saved. Diba? We are forgiven. Diba? Now we can reject the lies of the enemy. Naalala ko noon, nung una po akong, masyado akong nadadala sa emosyon ng mga time na yon dahil nakafocus ako doon sa nagawa kong kasalanan and pakiramdam ko kasi kailanman hindi na ako pwedeng mapatawad. And ang bigat-bigat niya sa dibdib kung saan-saan ako nagpupunta and feeling ko hindi ako makapagkumpisal kasi 'di ba knowing doon sa ating dating pananampalataya is kailangan pong magkumpisal sa tao para tayo ay mapatawad, kailangan magkumpisal sa priest, ganon. And ang bigat-bigat niya kasi sabi ko, paano pag nangumpisal ako pagkatapos chinismis ako? Or sabi ko, baka mamaya ma-judge ako. So merong mga fear, 'di ba? Pero yun po ay tinanggal ng Panginoon. Hallelujah. Yun po ay tinanggal niya dun sa pag-purchase niya ng ating new ID, ng ating new identity. 'Di ba? Na tayo ay
Sabi nga is para tayo, 'di ba, magkaroon ng mambuhay uli is kailangan namatay tayo. Sabi po dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live is the body I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So meron pong kinakailangan na mamatay in our place, and that is Jesus Christ. 'Di ba? Hindi tayo mabibigyan ng panibagong buhay kung walang magsasakripisyo. And He is the only perfect lamb and sacrifice para dito sa sa buhay na to, sa kapatawaran na tinanggap natin sa pamamagitan niya. And ngayon malaya tayo na nabubuhay. Tayo ay mga pinatawad na, 'di ba? Kanina nagkakaroon ako ng moment na sabi ko nga po is hindi ko kayo siguro kayang harapin kahit isa sa inyo kung hindi ako nakatanggap ng kapatawaran. Ang hirap pong mabuhay doon sa mga time na yon na condemn ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung kanino ka mag-share, hindi mo alam kung meron pa bang kapatawaran, 'di ba? Pero nung tinanggap ko po yun, nung nalaman ko na merong Diyos na nagmamahal sa akin, na nagpadala kay Jesus Christ para bayaran yung aking mga kasalanan, na meron ng tumubos, 'di ba? Na hindi ko kailangan mag-effort, kailangan ko lang maniwala, 'di ba? Yung identity na yon, yung kapatawaran na yon, sabi ko nga po, 'di ba, ilang beses ako tumayo sa harap sa SM North Sky Dome kasama ko si DJ, 'di ba? Sobrang gustong-gusto ko tanggapin yung kapatawaran na yon, at pag malinaw na yung kapatawaran na yon sa atin, 'di ba, na tayo ay namatay na, 'di ba? At yung nabubuhay dito is hindi na tayo, but Christ lives with us. The life now we live in this body, I live by faith in the Son of God. So in the Spirit, we have been born again. 'Di ba? Nang tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay bagong nilalang na. So hindi na tayo condemned, hindi we are chosen, we are loved, we are accepted to God's family. 'Di ba? Hindi na yung dating tayo. So kung dati ikaw ay halimbawa po, dati ay nagnakaw, dati pumatay, o kung ano pa man nakasalanan mo, hindi ka na hold doon sa iyong kasalanan. Now you are in God's family. Meron ka ng bagong pagkakakilanlan. Parang halimbawa po isang hari, 'di ba? Isang hari na bagong hari pa lang siya, 'di ba? So, nung bagong hari siya, dahil hindi naman siya automatic na hari, meron siyang training na dapat pagdaanan. Yung tamang table manners, yung tamang pagtayo, tamang pananamit, 'di ba? So, ganun din po tayo na hindi natin automatic alam kung ano yung gagawin. Pero ngayon, nare-reveal po sa atin kung ano po yung mga dapat nating gawin. And kung alam po natin na tayo ay new creation na, hindi na po tayo maglalakad bilang isang tao na makasalanan, 'di ba? Dahil tayo ay pinatawad na. Tayo ay bago na kay Kristo. Ang luma ay wala na, ang luma ay patay na. Now lahat ng iniisip natin na ganun tayo ayon sa sinasabi ng mundo, hindi na tayo ganun. Tayo ay bagong nilalang na. At dahil tayo ay bagong nilalang na, kung ano yung sinasabi ni Kristo na nakalagay sa Bible, yun ang ating pagkakakilanlan, our identity in Christ. Next slide, please. Ayan, praise God. So yung ating bagong identity nung tayo ay na kay Kristo na. Parang halimbawa ganito, yung isang ID, 'di ba? Yung isang ID para mapalitan na swipe ng buo, as in clear siya. So kung dati kung ikaw ay maiinitin ang ulo, 'di ba? Kung ikaw dati ay nagnakaw, kung ano man yung mga kasalanan mo dati, 'di ba? This is a new slate na tayo ay merong bagong identity. So kailangan lang, katulad ng hari na bago pa lang siyang tinuturuan, malaman natin kung ano yung identity natin, 'di ba? So isa sa mga sobrang sarap na tanggapin is we are chosen. Pinili tayo. Sabi dito, you did not choose me, but I chose you. 'Di ba? Pinili tayo ng Diyos.
Ang sarap-sarap na hindi natin kailangan ipagpilitan yung sarili natin kasi meron ng pumili sa atin, 'di ba, na nagmamahal sa atin at yun ang Diyos, 'di ba? Tayo ay minamahal niya at isa 'to sa mga paraan niya nang tawagin niya tayo. Pinili niya tayo, hindi man natin ito deserve, pero pinili niya tayo, eh, wala tayong magagawa, pinili niya tayo, 'di ba? Pero 'pag yun naging buhay sa atin, naging totoo sa atin, now hindi na tayo magiging feeling na unwanted, 'di ba? Marami sa atin nakakaramdam tayo ng gano'n kapag halimbawa yung family natin o yung friends natin nag-iba o kaya merong mga moments na parang alam mo yon, parang kailangan natin i-prove yung sarili natin, 'di ba? But while we are sinners, 'di ba? Christ died for us. And talagang pinili niya po tayo. Sabi nga dito, you did not choose me, but I chose you. And another po is yung identity po natin is we no longer have to live with guilt because we are forgiven, 'di ba? At ang sabi dito sa Hebreo 8:12, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. 'Di ba? Ano po bang ibig sabihin nung hindi naaalalahanin yung mga kasalanan? 'Di ba? Many of us forgiven na tayo pero we are still walking in condemnation, 'di ba? Pag tayo ay nagkakasala, parang alam mo 'yon, parang pakiramdam natin ay hindi pa tayo nakatanggap ng kapatawaran, 'di ba? Yan sabi nga po sa salita ng Diyos, at ang iyong mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, 'di ba? I remember someone, no, hindi ko naman siya hinuhusgahan, pero ang kanyang words po is, sana mapatawad siya nung anak na pinalaglag niya. And this is somebody na bagong tanggap pa lang po, bagong kare-receive niya pa lang ng salvation, pero still yung pong bigat, 'di ba? Kapag hindi natin alam yung ating identity, iniisip natin na makasalanan pa rin tayo, hindi pa rin tayo napapatawad. Pero nung yung katotohanan po ayon sa salita ng Diyos ay dumating na sa atin, 'di ba? Dito po nalalaman natin na yung ating mga kasalanan nung tayo ay tumanggap kay Jesus Christ bilang ating Lord ay Savior, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan kahapon, ngayon at bukas. So hindi niya na kailangang bitbitin pa 'yon, 'di ba? Kailangan niya lang, hindi na kailangan mamatay muli ni Jesus Christ para tayo ay mapatawad kasi bayad na 'yon, 'di ba? Hanggang bukas, 'di ba? Hanggang eternity. Kailangan lang yung truth na 'yon ay mag-sink in sa atin that we can walk as people who are forgiven and hindi na natin dala-dala yung guilt ng um, kasalanan, 'di ba? At ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. Maaaring sa tao, nakikita pa rin nila na tayo ay makasalanan, 'di ba? And even tayo nga nakikita natin minsan yung mga kasalanan natin dati, pero ang katotohanan po ay nasa salita ng Diyos, 'di ba? At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin. Naalala ko po dito yung storya ng babae na who was caught in adultery, 'di ba? Hallelujah. Na itong babae na 'to ay dinala nila kay Jesus Christ and tinuturo nila, 'di ba? Tinuturo nila ito na nahuli sa akto ng pangangalunya, 'di ba? And ini-insist pa talaga nila pero busy si Jesus, nagsusulat lang siya, 'di ba? And sabi niya, whoever does not sin, cast out the first stone, 'di ba? At dito ay unti-unti umalis yung mga tao, 'di ba? Bakit umalis yung mga tao, ang mga Pariseo? It is because walang taong hindi nagkasala, 'di ba? Pero anong sinabi ni Jesus Christ dito sa babaeng huling akto na nangangalunya, 'di ba? They were insisting na ma-stone to death siya kasi yun yung law ni Moses. Pero ano po ang nangyari? Sabi ni Jesus sa kanya, neither do I condemn you. 'Di ba? Hindi na siya mako-condemn ng tao kasi sila din pala ay nagkasala din, 'di ba? So wala silang karapatan para i-condemn siya. And sabi ni Jesus, neither do I condemn you. Go and sin no more, 'di ba? So we need to live as forgiven, 'di ba? Tayo ay pinatawad na, so dapat yung truth na yun mag-sink in sa atin. Paano ba nabubuhay yung isang tao na pinatawad na? 'Di ba? Malaya. Ibig sabihin pinatawad ka na dapat maging grateful tayo na hindi na natin ulitin pa kung ano yung kasalanan na yun, 'di ba? At kung tayo man ay nadadapa, tayo man ay naghahamali muli, 'di ba? Hallelujah. Andiyan naman si God, 'di ba? Ano sabi?
if you have sinned, God is faithful to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. 'Di ba? Pray lang po tayo, lumapit tayo sa Kanya. Remember that we're already forgiven. Lalapit tayo sa Kanya not to win His love. 'Di ba? Kasi mahal niya na tayo. Remember that while we are still sinners, Christ died for us. Pero lalapit tayo sa Kanya, 'di ba? Bilang anak niya. Paano po ba kayo lumalapit sa inyong mga magulang kapag kayo ay nakakagawa ng kasalanan, 'di ba? Hindi iba, 'di ba? Kung hindi alam mo na pamilya mo 'yon. So meron kang confidence, 'di ba? By faith na ikaw ay mapapatawad. And ganito din by faith na tayo ay nakakatanggap ng kapatawaran kay Jesus Christ, 'di ba? Hallelujah. And another po na identity natin in Christ is that now we are new creation, bagong nilalang na tayo. Sabi sa 2 Corinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, binago na siya. Ito yung ito yung ano no, yung nasa mall ako no, nasa SM Fairview ako tapos may dumaan yung ano 'to, staff siya doon sa dati kong eskwelahan. So ano siya, para siyang siya yung ginamit ng kaaway. Tinawag niya ako by my sin. Pangalan ng sin ko itinawag niya sa akin, no. And I thank the Lord kasi prinotektahan niya kahit hindi ko pa po alam yung identity ko in Christ, alam ko na pinatawad na ako. Napakalaking bagay po nun para malaman natin na tayo ay pinatawad niya. Tinawag niya ako sa sin ko, 'di ba? Pagkatapos nagulat ako kasi reputable 'tong tao na 'to, respected siya. Parang isa siya dun sa mga admin dun sa eskwelahan namin ng college and sabi ko, tsismis, sabi ko, anong tawag dito, 'di ba? Yung devil ganun yung gawain niya mag-remind ng sin, 'di ba? Pero ang galing sa Diyos ay tayo ay pinatawad na, 'di ba? Tayo ay bagong linalang na, 'di ba? In Christ we are a new creation, the old has gone, the new has come. So yung tinatawag niya ay yung dating ako nung hindi pa ako patay. Pero ngayon si Kristo ay nabubuhay na sa akin. Itong buhay na nilalakaran ko ngayon is the life that Jesus have purchased for me with His life on the cross, 'di ba? So hindi na ako mabubuhay bilang isang condemned na tao, 'di ba? Because yung identity ko is anchored doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. 'Di ba? Hallelujah. Next slide please. Ayun, yun yung naalala ko yung when the devil remind you of your past, 'di ba? Remind him who you are in Christ. Ayun, love. Ayan. Malakihan ko lang kasi medyo maliit. Ayan, love. So, maraming beses naghahanap tayo ng love, 'di ba? Ano ba? Minsan is yung ating human feeling ng kung paano merong special someone, kung paano tayo napapansin ng magulang natin, paano tayo nare-recognize, 'di ba? Naghahanap tayo ng recognition, 'di ba? Yung tinatawag na pagmamahal doon sa human terms. Pero alam niyo wala naman talaga, 'di ba? Alam naman niyo 'to, 'di ba? This is just a reminder na mahal tayo ng Panginoon at walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, 'di ba? Walang kahit sinong tao, kahit na yung magulang natin na mahal tayo, kahit na yung kapamilya natin, yung jowa o kung sino pa man 'yan, walang makakapantay sa pagmamahal ng Diyos. Sabi nga dito sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Mahal nila tayo pero namatay ba sila para sa atin? Hindi, 'di ba? Hindi, 'di ba? Sino bang may kaya na magbigay ng buhay niya para sa atin, 'di ba? Hindi ko naman sinabi na kailangan nila mamatay para i-prove yung pagmamahal nila. Pero kung makikita natin yung lawak ng pagmamahal ng Diyos sa atin, 'di ba? Hanggang eternity. Bakit? Kasi nga ayaw niya tayo na mapahamak. Ayaw niya tayo mapunta sa hell. Kaya gumawa siya ng paraan. Ang Diyos ay nagkatawang tao, 'di ba? Dalang ng Espiritu Santo at ito ay si Jesucristo na pinadala niya para bayaran yung ating mga kasalanan, 'di ba? Now, we are no longer yung rejected, 'di ba? Rejected dito sa mundo na 'to, but we are loved, we are accepted, 'di ba?
yung pagmamahal ng Diyos na kung paano natin napapatawad yung ibang tao, kung paano na tayo nakakapagbigay, 'di ba? Paano natin nako-consider yung isang ibang tao, paano tayo nakakapagparaya, paano tayo nagpapasensya, paano tayo nakakapagbigay ng mga bagay na parang, alam mo yon, parang talaga nakapagpatawad ako. Talaga parang sobra-sobra yung ginawa sa'kin pero bakit parang ang laya-laya natin magpatawad ng iba, ang laya-laya natin na magmahal ng iba, ang sobrang sobrang laki nung pag-ibig ng Diyos na para, matanggap natin and para maibigay din natin sa iba, 'di ba? We love because He first loved us. Una niya tayong minahal and dun sa pagmamahal na yon na tumubo sa atin, naibibigay natin sa iba, nakakapagpatawad tayo, nagiging selfless tayo. Maraming beses na parang mapapawaw ka talaga, nag-give way ako, talaga nakapagpatawad ako. Minsan hindi rin natin ma-imagine 'no, na paano kaya kung hindi natin nakilala si Jesus Christ, 'di ba? Paano kaya kung hindi tayo nakatanggap ng pagpapatawad? Kaya kaya natin magpatawad? Paano kaya kung hindi tayo nakatanggap ng pagmamahal, 'di ba? Paano tayo magmamahal ng iba, 'di ba? Una tayong tumanggap at yung pagmamahal na yon na ibinibigay natin sa iba, yung pagpapatawad, yung pagpaparaya, 'di ba? Hallelujah. Yung hindi na natin i-insist yung sarili nating way, 'di ba? Unti-unti nakakapag-consider na tayo ng ibang tao. It is because of the love of God na ibinigay sa atin, 'di ba? And yes, we are loved, 'di ba? Ang sarap. Hindi hindi naman basta lang 'yun eh. Si God ang nagmamahal sa atin at 'yun yung identity natin. Hindi na natin 'to kailangan, itong pagmamahal na 'to, hindi na natin kailangan hanapin sa iba, 'di ba? The reason minsan nagde-demand tayo is because feeling natin deserve natin yung isang bagay. But none of us really deserve anything, 'di ba? Kung merong may deserve nun si Jesus Christ kasi siya yung nag-sacrifice. Pero tayo, 'di ba? It is only by God's grace alone, 'di ba? Na tayo ay nakatanggap nun, 'di ba? So that also we are commanded to love one another, 'di ba? As uh anong tawag dito? As Christ has have loved us, as Christ has forgiven, as God has loved us, as God has forgiven us, 'di ba? Now we belong. Another truth po sa ating identity, sa ating new identity is that now we belong to God's family, 'di ba? Hindi na tayo orphan, na we belong to God's family. Sabi po sa 1:1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. 'Di ba dati you belong to the world, 'di ba? Sino may tatay nitong mundo, 'di ba? Si Satan. Pero ngayon, you belong to God's family. Ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, 'di ba? So bilang anak ng Diyos, ano ba yung mga pribilehiyo ng isang anak ng Diyos? 'Di ba siya ay hari ng mga hari? So when we come to Him, we can come boldly to the throne of God, 'di ba? And when we come to Him, 'di ba, anytime, 'di ba, ano ba yung relasyon mo sa tatay mo? So ganun din, paano ba tayo nakakalapit freely whenever na tayo ay hihingi, whenever na tayo ay kailangan ng kapatawaran, whenever na tayo ay kailangan mag-share, 'di ba? Paano ba yung relasyon natin sa mga tatay natin, 'di ba? Now, iba, 'di ba? Ako nga kapag lumalapit ako sa spiritual father ko, 'di ba? Tatanggalin mo na talaga yung hiya mo, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, nakakahanap ka ng safe place, 'di ba? Na makapag-share nitong mga bagay na 'to. Nagkakaroon tayo ng boldness na parang ano pa yung itatago mo, ano pa yung iho-hold mo, 'di ba? Andiyan naman 'yan, minamahal ka niyan, 'di ba? Ikaw ay family. Kanino ka mag-share dun sa stranger? 'Di ba? Hindi, 'di ba? Mag-share ka doon sa iyong family, 'di ba? Yung nakakaintindi sa 'di ba? Yung tumanggap sa 'di ba? And ayun nga po 'no, isa sa mga privilege bilang anak ng Diyos, 'di ba? Bilang anak ng Diyos na anytime pwede tayo lumapit sa Kanya, meron tayong kapayapaan, 'di ba? Kaya kapag tayo ay lumalapit, nagpe-pray tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, 'di ba? And kasama na rin dito belonging sa God's family is hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kapamilya, merong nag-i-encourage, merong
nagbibigay ng word of wisdom, merong nag-a-advise, 'di ba? Kasi hindi na nga tayo mag-isa, na we belong to God's family, 'di ba? So kasama dito yung mga nagpe-pray para sa atin, 'di ba? Hallelujah, yung mga tao na alam mo yun, na hindi ka huhusgahan kapag ikaw ay nadadapa, 'di ba? Sabi nga lagi ni Papa is tulungan, 'wag pagtulungan, 'di ba? Kasi napakaimportante yun eh, 'di ba? Na you have a place where you are accepted and loved. Hindi ka tinitingnan ng tao na wala ka ng pag-asa, pero ipiplead ka nila sa mga panalangin nila, 'di ba? Hihingi ka nila ng awa sa Diyos, 'di ba? Na para ikaw ay magbalik sa tamang landas, and they are also katulad po no anong tawag dito ng yung anong tawag dito yung kwento nung anak na umalis, 'di ba? Nung nagbalik siya ay open arms ang kanyang tatay. Ready siyang i-welcome. Ganito din po ang Diyos sa bawat isa sa atin na handang-handa niya tayong i-welcome, 'di ba? Kung tayo man ay lumayo, 'di ba? Meron at merong grace na ibibigay ang Lord, 'di ba? Sabi nga, and anong tawag dito? He who began the good work in you shall continue it till the day of Jesus Christ. So now we belong to God's family. Hindi na natin kailangan makaramdam na others tayo, 'di ba? Kaya nga every time na kapag tayo ay nagkikita-kita, lalo na sa parating na mid-year, 'di ba? Alam niyo, hindi ko po naramdaman na si Milty ay first time ko na nakilala. Hindi ko naramdaman na si Jana ay first time ko nakilala, 'di ba? Yung immediate connection na yun, 'di ba? Belonging na kayo ay nasa isang pamilya, ang pamilya ni Kristo, 'di ba? Yung pagtanggap na yun, 'di ba? Yung yakap na yun, yung lambing na yun, 'di ba? Hindi siya hindi ka nakakaramdam na iba ako. Pero you know that you belong in one family, and that is the family of God. 'Di ba? Ang sarap ng yakap na 'yon, 'di ba? Hindi siya galing sa jowa, hindi siya galing sa family mo, pero at the same time it is incomparable kasi nga hindi naman incomparable kasi ano siya, mako-compare mo pala siya in a good way na ito ay yakap galing sa Diyos dahil ito ay yakap ng pamilya ko, 'di ba? Where I am accepted and I am truly loved. 'Di ba? Another po, 'di ba? Another truth sa ating identity in Christ is that you're no longer identified by your past mistakes. Your past sins, you're now identified with Jesus. Sabi po sa Galatia 2:20 na magandang balita. Wait lang, masyado. Ayan. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at naghahandog ng kanyang sarili para sa akin, 'di ba? So it is not I na nabubuhay dito, but it is Jesus Christ, 'di ba? 'Di ba? Hindi ko na identity 'yun. Kung ano man yung nagawa ako dati. That's why also kapag nung nalaman ko po itong truth na ito, kapag merong isang tao na nakakagawa ng lalo na kapatiran ng hindi maganda, alam niyo 'yun, hindi na ako basta-basta tumatawag dun sa isang tao ng pangalan niya o ng kasalanan niya, 'di ba? Kasi nga 'yun ay burado na. Dahil meron na tayo ngayong bagong pagkakakilanlan at yun ang identity natin in Christ, 'di ba? So no longer na yung magnanakaw ay tatawagin mong magnanakaw kung siya ay nakatanggap na ito ay saved na. Nagnakaw siya pero hindi siya labeled as siya ay magnanakaw dahil siya ngayon ay saved, siya ay forgiven, 'di ba? Siya ay identified with Christ, 'di ba? So ito yung pagkakakilanlan natin. Kapag makakagawa tayo ng mistake o ng kasalanan, hindi na tayo i-identify na bilang pangalan ng ating kasalanan. Kung hindi, tayo na ngayon ay anak ng Diyos. Pinatawad, minamahal, at chosen. Diba? Hallelujah. Next slide, please. Ayan. In Christ, you're a new creation. When somebody reminds you of your past, remember who you are in Christ. Sorry, merong them. Remember who you are in Christ. Ayan. So sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang.
'di ba? Ano ba yung isang bagong nilalang? Kaya dalawa 'to kasi, napakaganda nung description niya. So yung lumang buhay ay ibig sabihin ng bagong linalang, yung lumang buhay ay nawala na at pinalitan na ng bago. Sabi naman sa another version, yun ay lumipas na yung nakaraang buhay at ikaw ay naging bago, 'di ba? So naging bago ibig sabihin wala na, 'di ba? Clean slate na tinatawag, 'di ba? Kung yung dati mong pagkatao, ikaw ay barbaric, kung ikaw ay nagnakaw, kung ikaw ay may iba no na nakakagawa sila ng rape, nakakagawa sila ng mahahalay na bagay. Pero ngayon na ikaw ay bago na, 'di ba? Ikaw ay bagong nilalang na. Ito na ngayon yung katotohanan ng identity mo in Christ, 'di ba? Hindi yung ginawa mo o yung hindi mo pa nagagawa. Naalala ko po dati no, nung ako ay nakatanggap kay Jesus Christ as my Lord and Savior, hindi naman po automatic na nakalimutan ko na o hindi automatic na nakapag-repent na ako dun sa mga kasalanan ko. After a few years, bumalik na naman ako dun sa mga ginagawa ko dati, 'di ba? Pero yung truth ay nasa akin na ako ay bagong nilalang na. So kung ako man ay madapa, ako ay magkasala, kailangan ko lang bumalik, 'di ba? Kailangan ko lang mag-repent dun sa aking mga kasalanan at ganun katulad nga ng sinabi ko that we now belong in God's family. So handang-handa po na tayo ay tanggapin, 'di ba? Wala namang pamilya na nagtatakwil sa kapwa pamilya, 'di ba? Lalo na kung ito ay galing sa Diyos. Pero dito po tayo mas lalo nating nakikilala, mas lalo nating nawi-witness yung love ni God para sa atin na hindi man tayo karapat-dapat, pero merong mga taong nagpe-pray para sa atin. May mga tao na nagpi-plead para sa atin na para tayo ay patawarin, para tayo ay ma-align, para tayo ay mabago. And I'm very grateful sa mga kapatiran na hindi lang sila nagtutuwid sa atin kung hindi nilalaban nila tayo sa panalangin, 'di ba? And that is standing as a body, 'di ba? Hindi tayo mag-isa. May mga kasama tayo, may mga kapamilya tayo, 'di ba? At ito yung ibig sabihin that we belong in Christ family, 'di ba? So ayun po, balik po tayo no. So lumipas na, 'di ba? So wag na tayong mabuhay na palagi tayong guilty, 'di ba? Naalala ko merong mga time na meron pa akong spirit of condemnation na parang kapag halimbawa nakakagawa ako ng isang bagay, nakakaramdam po ako ng ng yung kakaibang guilt, yung meron akong mga paninisi sa sarili, 'di ba? Imbes na lumapit na lang ako para makahingi ako ng kapatawaran, sinisisi ko pa rin yung sarili ko, 'di ba? Na hanggang dun sa mga nagawa ko pa dating kasalanan, 'di ba? So ganito din yung nagiging tingin ko sa ibang tao, 'di ba? Kapag nagkakasala sila, ako din sinisisi ko din sila, 'di ba? Kasi gano'n nga ang ginagawa ko sa sarili ko. Pero dito ito po ang katotohanan 'no, na wala na, pinalitan na ng bago, 'di ba? Yung luma ay wala na, lumipas na, 'di ba? At sabi din dito, ang lahat ay binago na. Hindi yung one portion lang yung nabago, kung hindi ang lahat ay binago, 'di ba? At unti-unti tayo po ay nata-transform into God's image, 'di ba? Patuloy tayong hinuhulma, patuloy tayong nababasag, binubuo uli, 'di ba? At hinuhulma sa image ni God, 'di ba? Dahil hindi po ito automatic dahil meron tayong may mga dati tayong buhay, 'di ba? Pero patuloy po. And sabi nga po sa pangako, 'di ba, ng Diyos that he who began the good work in you shall continue it till the day of Jesus Christ. Yun po yung bagong linalang na wala na yung dating pagkakakilanlan sa atin, 'di ba? Ito na yung bagong ID. Hindi naman pwede na bago na yung ID natin tapos magpapabalik tayo sa dati nating ID. 'Di ba? Pwede po ba 'yon? Na yung ID ko nung bata pa ako, yun na lang gagamitin ko ngayon, 'di ba? Hindi naman po pwede. So ngayon, bago na po yung ating ID, no? I am a child of God and I am saved, 'di ba? Next slide, please. Ayun, hallelujah. So isa po ito sa mga truth na nais kong i-share. His purchase is for eternity. Hindi po ito katulad 'di ba nung mga pag bumibili tayo sa tindahan kapag hindi natin gusto or meron tayong reklamo, 'di ba pwedeng papalitan, 'di ba? Sa Shopee,
Kapag halimbawa reject yung product o hindi siya gumagana o hindi ka na satisfied, 'di ba? Doon sa isang produkto. Anong ginagawa nila? Ginagawa nila ito ay pinapapalitan, 'di ba? Refund na tinatawag, 'di ba? Hindi po pwedeng gano'n, 'di ba? Kasi hindi naman pwede na sige, atras na lang, hindi na lang magsa-sacrifice, 'di ba? Pero ito ay bayad na, fully paid nga, 'di ba? Sabi dito, sabi sa Roma, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. So, yung ating kasalanan, ang kabayaran nun ay kamatayan. Pero ito ay libreng kaloob, 'di ba, ng Diyos, 'di ba? Eternal life na tinatawag o buhay na walang hanggan, 'di ba? Sa pamamagitan ni Christ Jesus our Lord, 'di ba? O si Jesus Christ, 'di ba? And hindi naman basta lang yung sacrifice para dito, 'di ba? Sabi nga sa 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed, 'di ba? Hindi tayo binayaran gamit lang ang mga bagay, 'di ba? But we are redeemed. Sabi dito, the empty way of life handed down to you from the ancestors, but with the down from you, of the life handed down to you from the ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, 'di ba? So yung pong sacrifice na yun ay hanggang eternity, hindi na po ito mabubura. 'Di ba? Ito po, ganito kalaki yung sakripisyo ni Jesus Christ, 'di ba? Na tiniis niya para sa atin. He is the perfect lamb and sacrifice para sa atin, para tubusin tayo, 'di ba? Kapag meron ng bayad, hindi na ito isinusoli, 'di ba? Fully paid na, bayad na hanggang eternity, 'di ba? So hindi tayo katulad ng item sa Shopee, sa Lazada o sa kahit saan pa man, 'di ba? Tayo ay buo na binayaran, fully paid, 'di ba? At kasama ng kabayarang ito yung ating identity in Christ, 'di ba? Nasabi kanina, we are forgiven, we are redeemed, we are we are chosen, 'di ba? Na we belong to Christ family, 'di ba? Now ganun din, kasama din dito that we are healed, we are we are healed, we are now yung authority is back, 'di ba? We have been redeemed from the curse of the law. Now we are walking in the righteousness of Christ. And yun, kaya tayo nakakatanggap ng mga blessings is because we are already forgiven, 'di ba? And ganun din po, now we can walk in the authority, 'di ba? Yung authority na yon, 'di ba? Na na-redeem na. It was taken away nung time ni Adam, and ngayon nung time ni Jesus Christ, yung sa kanyang sacrifice, yung ating identity, 'di ba? To walk in power and authority ay na-redeem na. Now we can walk dito powerfully, 'di ba? Doon sa pinurchase ni Jesus Christ sa atin, 'di ba? Sabi niya, all authority under heaven have been given to you, 'di ba? And all this signs shall manifest all those who believe, 'di ba? Anong tawag dito? You shall speak in new tongues, you shall cast out devils, you shall tread up serpents and scorpions, 'di ba? And nothing in any way shall harm you. So, yung ating new identity, walking in that new identity, hindi na tayo kailangan mabuhay sa takot, 'di ba? Hindi na tayo kailangan mabuhay na condemned tayo kasi sabi nga po, 'di ba? No, therefore there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. He was condemned na tayo para tayo hindi na tayo ma-condemn, 'di ba? For us to no longer live dun sa condemnation na yun na nagawa nating kasalanan, kasi that's how people who are not forgiven yet ay nakakaranas ng ganon. They are being condemned, katulad ng condemnation kay Jesus Christ, 'di ba? But we are forgiven people, 'di ba? Pinurchase na yun ni Jesus Christ para sa atin. Now we can walk dun sa righteousness in Christ na yun. Now we can walk dun sa new identity, 'di ba? Na ibinigay sa atin. Now we can move powerfully. Sabi ko nga po kanina, baka wala akong naharap sa inyo kahit isa, 'di ba? Kung ako ay hindi napatawad, kasi
sobrang laki ng kasalanan na nagawa ko noon is sabi ko, may ihaharap pa ba ako dito sa mga tao na to? But I know that I am forgiven, di ba? I know that God loves me, I am forgiven, and nangako siya that He shall remember my sins no more. And even if I remember, I know that I'm already forgiven. So now I can walk freely doon sa pinurchase niya sa akin, di ba? Now I can walk doon sa destiny kung saan niya ako tinatawag. It is because I am forgiven. Di ba? Hallelujah. So next slide please. Ayun, sabi nga dun sa kanta kasi ang ganda po talaga eh, 'di ba? This is how it is perfectly ano to na dinedescribe. Sabi nga yung love niya sa yung kung sino yung Diyos natin is matchless, endless, love unrestrained, 'di ba? This is our God. So now we are identified with Christ. Now, yung past natin no longer have us, 'di ba? And now yung future natin is secured with Christ, 'di ba? Yung identity natin hindi yun pwedeng burahin ng kahit sino, 'di ba? Because Jesus Christ is the one na nag-purchase para sa atin noon. 'Di ba? Lahat ng sacrifices niya ay merong equivalent na privilege para sa atin, 'di ba? Now, hindi na tayo maglalakad katulad ng isang prisoner o ng isang tao na guilty. 'Di ba? Because we have been redeemed, 'di ba? And even yung mga curses na nakalagay doon, now we can walk doon sa freedom na ibinigay sa atin kasama nakalak doon sa privileges ng identity natin with Christ. 'Di ba? Sabi ko kanina that we are healed, 'di ba? That we are forgiven, we are chosen. And ay nga po no, that we're a child of God. So ano tayo, kumbaga lalapit tayo sa kanya hindi bilang stranger, 'di ba? Hindi bilang makasalanan na tao, kung hindi isang tao na forgiven, isang tao na anak ng Diyos, isang tao who belongs in God's family. 'Di ba? Napakasarap po na umuwi na meron kang pamilya, napakasarap na tumawag sa Diyos bilang iyong ama. Hallelujah. And yun nga po, your past no longer have you. So kahit maalala mo pa yung past mo, bigyan hawak ng past mo because you are set free, diba? Because in Christ you are a new creation. The old has gone, the new has come. And you are looking dun sa future na yon. Kasi andun na si Jesus Christ, diba? Andun na siya, prepare niya na yung best para sa atin, diba? Now, as we walk, diba? As we continue na magpamold sa Kanya, doon po tayo nagkakaroon pa, 'di ba, nade-develop pa lalo yung love natin sa bawat isa, love natin para kay God, yung forgiveness natin, 'di ba? Kasi we are forgiven to forgive others. We are loved to love others. We are accepted to accept others, 'di ba? Kasi kung tayo lang, kaya ba naman natin tanggapin yun na lang basta-basta, 'di ba? Hindi, 'di ba? Pero ayun, pinarana sa atin. Sabi nga lagi ni Papa is may purpose ang lahat, 'di ba? And kung makikita natin yung purpose na yon, why God allowed such things to happen sa atin, 'di ba? Some of us dito is grabe, ang titindi ng mga shinare, 'di ba? Pero the way na magpasalamat sila kay God for everything na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, 'di ba? For everything that God allows and for the grace na makapag-forgive sila. And they're also promoting, no, they're encouraging people to forgive, they're encouraging people na manampalataya sa Diyos at hindi mag-give up only by the grace of God na nagagawa natin itong mga to. And tunay na ang pag-ibig ng Diyos at ang kapatawaran niya ay tinanggap nitong mga tao na to. Kasi 'di ba, apart from God, we can do nothing. At kaya natin nagagawa itong mga bagay na to is only by the grace of God. 'Di ba? Dahil ngayon, tayo ay bagong nilalang na. 'Di ba? Kung dati hirap na hirap ka magpatawad, ngayon malaya ka, 'di ba? Kasi mas naiintindihan mo yung sacrifices ni Jesus, naiintindihan mo na ikaw din dati ay sinner at ikaw ay pinatawad lang, 'di ba? Ngayon, naiintindihan mo yung lawak ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, 'di ba? Kaya hindi mo na yun hahanapin sa iba, 'di ba? Kasi kay God pa lang punong-puno ka na, 'di ba? And now, kahit ang dami nating naririnig na balita na kung ano-ano, we have full confidence, 'di ba? Kasi kasama natin si Kristo. Walang takot, 'di ba? Hallelujah. And sabi nga sa salita ng Diyos is perfect love casts out fear.
At meron tayo nun kasi we have Jesus na mahal po tayo. Diba? So we are very much looking forward yan sa future na yan because we have Jesus Christ. Next slide, please. Ayun. So in summary po, first is Jesus purchased your new ID. We are now identified in Christ. We are no longer identified dun sa dati nating yung past mistakes natin, kung sino tayo dati, and kung ano yung mga ginagawa natin, mga kasalanan dati. But now we are identified with Christ. Sino ba si Christ, di ba? Siya ay hari ng mga hari. Siya ay, anong tawag dito? He belong, di ba? Doon sa kingdom, di ba? Siya ay anak ng Diyos, di ba? So bilang anak ng Diyos at tayo ay anak niya, we are co-heirs, 'di ba? Tayo ay tagapagmana, 'di ba? Of everything na binayaran niya sa cross, 'di ba? Number 2 is his purchase is for eternity, 'di ba? Hallelujah. So hindi ito, wala itong expiration kapag tayo ay nagkasala muli, hindi ito na-delete, 'di ba? Hindi ito nawawala, 'di ba? Because his purchase is for eternity. 'Di ba? Yung dugo na yun, hindi man tayo binayaran sa silver at sa gold, 'di ba? Pero yun ay dugo, 'di ba, ng ating Panginoon. Your past no longer have you. So, kung kayo ay may mga moment na kung saan is napapaalala sa inyo kung ano yung ginawa nyo dati, no, na nung tinanggap nyo si Jesus Christ as your Lord and Savior, kayo ay pinatawad na. Yung mga kasalanan nyo kahapon, ngayon at bukas ay bayad na. And number 3, live the new life, 'di ba? Ipamuhay ang bagong buhay. 'Di ba? Your future is now with Christ, 'di ba? Ang sarap lang na hindi natin kailangan mag-isa. Ang sarap lang na hindi natin kailangan isik yung love na yun. Ang sarap lang na, alam mo yun, naglo-look forward tayo, wala tayong takot, 'di ba? Kasi kasama natin si Jesus Christ, 'di ba? Who holds the future, who is sovereign, 'di ba? Who is in full control of everything, 'di ba? So, anong ikakatakot natin, 'di ba? Anak tayo ng Diyos, 'di ba? 'Di ba ang anak ng Diyos ay may proteksyon? 'Di ba? Ang anak ng hari, 'di ba? Ay merong proteksyon, meron siyang shield, 'di ba? But ayan nga no, we are to live doon sa new life na yon. Kasi habang tayo ay hindi nare-renew ang ating pag-iisip doon sa kung sino tayo, mananatili tayong nakagapos doon sa mga lies ng enemy, 'di ba? Now, kung alam na natin kung ano yung new identity natin in Christ, now we can reject, 'di ba? We can resist and reject yung mga lies ng kaaway, 'di ba? The enemy will call you doon sa past sins mo, 'di ba? But you are no longer there. 'Di ba? Hindi na 'yun ang identity mo. Now your identity is in Christ, 'di ba? In Christ you are a new creation. The old has gone, the new has come, 'di ba? Greater is he who is in you than he who is in the world, 'di ba? So kung sakali na ikaw ay magkamali muli, no, meron kang Jesus sa buhay mo. And hindi 'yun ang definition mo, hindi yung pagkakamali mo, hindi yung kasalanan mo, 'di ba? But your righteousness in God through Christ. Ayan, next slide please. Hallelujah. Next slide. Ayan, thank you for joining. Ayan, let us pray po. Let us bow our heads. Hallelujah. Ama, maraming salamat po, Father God, sa dakilang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa sakripisyo ni Jesus Christ sa cross, Lord. May we live po dun sa amin yung identity, Lord, na living na hindi na kami condemned, na even iba to sa amin ng mundo, even tawagin kami sa past sins namin or sa mga nagagawa namin na pagkakasala o na mistake, ay hindi kami ito. Kung hindi kami ay bagong nilalang na, kami ay anak ng Diyos, kami ay pinatawad na at maganda ang future namin na kasama ka. And Ama, may these truths po ay mag-sink in sa amin, Lord, that we can now walk in authority, that we can now walk with the privilege na binayaran ni Jesus Christ sa cross. Na kami ay malaya, kami ay pinatawad, kami ay pinili, kami ay minamahal. Hallelujah. Kami ay merong authority. And hindi kami nabubuhay bilang kung sino kami dito, pero kung sino kami kay Kristo.
Ama, patuloy po Ama na i-mold mo kami sa image ni Jesus Christ. Patuloy po Ama na turuan mo kami sa iyong mga paraan, Lord, that we can walk dito sa lahat ng binayaran ni Jesus Christ sa cross. Yung truth na to, Lord, na kung paano rin namin mahalin, patawarin, at tanggapin ang ibang tao. And ang patuloy po Ama na maglingkod na merong pagpapakumbaba at kung pagkakakilanlan na we belong sa Christ family. Nawa Ama, palagi ka pong makita sa amin, magliwanag ka, at ikaw yung makita ng mga tao na nakakakita sa amin. At sa bawat patotoo, Lord, sila din po ay mabago at makakilala, Lord. Hindi po sa sarili naming lakas, kung hindi po sa identity, Lord, na yung bagong identity po, Ama, na naipapamukhay na namin. Ama, have your way in us and keep working po sa amin, Lord. And we declare po na we pray po, Father God, in the name of Jesus, na wala pong magnakaw nung aming identity, Lord. Ito po ay patuloy na mag-grow sa aming mga puso, and may the Holy Spirit always remind us po dito sa aming identity, sa aming pagkakakilanlan ng sa pagpapatawad namin, pagtanggap namin at pagmamahal namin sa ibang tao. Tanggapin at makita namin sila sa pagmamahal ni Kristo, sa pagmamahal ng Diyos sa kanila, and ma-experience nila yung love na yon na nagpo-flow na through us. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, Ama. Sa iyo lang po ang lahat ng kapurihan. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming dakila, tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayan. All praise and glory to God po. Thank you po. And for those po na gusto mag-share, kung may insight man po kayo, ayun. So, the floor is yours po.